Good day sa aking mga estudyante. Makinig mabuti kasi i-discuss ko rito yung assignment nyo para sa final. At bago ang lahat, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para happy ang lahat. Ang tanong, ganito. May dalawang ibon na lalaki at babae. Ngayon, nakatira sila sa mathematics classroom. Meaning, mula Lunes hanggang Biyernes, mathematics ang kanilang naririnig na discussion. Dumating ang panahon na nagkaitlog sila, nagkaroon ng 5 inakay. Bali, 7 na sila lahat. Ang sabi nung mag-asawang Maya, mga anak, huwag kayong aalis sa pugad kasi sa West Plain Phase 2 may sharpshooter doon, ang pangalan ay Buboy. Naninirador yan ng Maya. Ang problema sa magkakapatid, mayroon talaga matigas ang ulo. Pag-alis nung mag-ina, pag-alis nung mag-asawa, sabi nung matigas ang ulo, tara kapatid, punta tayo sa West Plain Phase 2. Pagmamasid-masid tayo doon. Nahikayat niya at umalis. Sa madaling sabi, nakarating ng West Plain Phase 2. Dumapo doon sa may Uhana. Yung may milk tea dito sa Uhana eh. Dumapo. Dumating ngayon si Boboy, yung sharpshooter sa tirador. Tinirador sila ngayon. Nadalo yung isa, patay. Isa lang nakabalik. Baling natira sa kanila. Kasi 5 sila magkakapatid, 4 na lang. Plus yung tatay nanay nila, 6 sila lahat. Pero ang report ng matigas ang ulo, sabi niya, mga kapatid, binalas tayo. Natirador yung kapatid nating isa, namatay. Paano ngayon yan? Alam niyo yung bibili niyo. Siyam na lang tayo. So yun yung kanyang statement, siyam na lang tayo. Ito ay base sa statement ng ating kasaysayan na ang dakilang martir ay 3. Yun yung Gumbursa, Gomez, Burgos, Zamora. Pero bago isinalang sa Garote yung 3 pare, ang unang sinalang ay si Francisco Saldua. So meaning, 4 talaga ang ginarote. Pero ang recognized lang na martir ay 3. Ang tanong, paano nangyari na 9 na lang yung Maya na dapat ay 6 lang? Pero ang statement niya, paano yan mga kapatid? 9 na lang tayo. So gagawa nyo yan ng reflection, opinion. At isasend ko sa inyo ang format kung paano gumawa ng tamang essay or opinion. At huwag kalimutan mag-subscribe.